Bagamat masakit pa rin para sa inang si Jacqueline Olimpo ang sinapit ng 1 taong gulang nitong anak, pinipilit daw niyang magpakatatag upang makaahon sa pagsubok. Ang anak ni Jacqueline na si Luis Gabriel ang nag-iisang nasawi sa sunog na nangyari sa Barangay Santo Cristo, Guagua, Pampanga nitong Biyernes, 13 ng Pebrero. Mahirap daw para sa kanyang masaksihan na abo na lamang ng matagpuan ang kanyang anak sa kanilang natupok na tahanan. Masakit. Walang kasing sakit. Nung una nga di ko matanggap, sabi ko, tumingala ako sa langit. Diyos ko, sabi ko, bakit niyo po binigay sa akin to? Kasama sina Jacqueline sa mga biktima ng sunog na pansamantalang nananatili sa chapel na ito. Hindi naman daw nagkulang ang lokal na pamahalaan sa pangangalaga sa kanila. Nakakakain naman ng 3 beses sa isang araw at nakakaligo din ng maayos. Problema lang daw nila ang pagtulog pagsapit ng gabi. Talagang hindi kami makakatulog. Siyempre, pag naalala mo yung bahay mo. Pag nahigip ka, tapos pagkagising mo, iiyak ka na naman, madaling araw, lagi na lang ganyan, umiiyak, parang nakatulala. Siyempre, naalala mo yung bahay mo, pagkagising mo, parang nasa bahay mo, ngayon pala wala ka sa bahay mo. Siyempre parang natotrauma na po kami, wala na po kami sa sarili. Parang imagine ko po, parang bangungot po yung nangyari sa amin. Iglap lang po, talagang lumaki na po yung sunog. Si Lolo Marcelino Pinlac, 3 bahay daw ang nawala sa kanya matapos ang sunog. Pero nagpapasalamat na rin daw siya at magkakasama pa rin sila ng kanyang pamilya. Kahit makakunti lang, wala akong ito lang ang short lang ang natira, wala akong bit-bit na kahit na isa lang, wala. Ngayon ang nangyari sa akin, inila ko ng mga apo ko, sabi na, Lolo, sabi niya, ipimaterial lang yan, sabi niya sa akin eh. Ngayon, ang sinasabi sa akin, material lang, huwag mo nang yan, pabayaan mo na yan, baka ang buhay mo mawawala pa sa amin. Halos lahat ng mga biktima wala na raw naisalba sa kanilang mga ari-arian. Umaasa lamang daw sila ngayon sa mga relief goods at donasyon ng mga may mabubuting kalooban. Kaya't di rin daw nila alam kung papaanong magsisimulang muli matapos ang trahedya. Wala pang kasiguraduhan kung ano. Umaasa ang mga nasunugang residente na matutulungan sila ng lokal na pamahalaan maging ng mga may mabubuting puso para sa kanilang muling pagbangon sa nangyaring sakuna. Ako po si Sara Maniago, Alerto Alisto sa Pagbabalita.